Simula na po ngayong araw ang voters registration para sa eleksyon 2016 hanggang sa Oktubre pa. Dang susunod na taon tatagal ang pagparehistro. Pero paalala ng COMELEC, magparehistro na ngayon para iwas abala. Mula sa COMELEC Quezon City, may live report ang ating kasamang si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Igan, para sa mga kapuso nating nanonood ngayon, kung kayo po ay nais magparehistro, kung ito man ay new registration, kung ito ay reactivation, transfer, o di kaya may correction sa inyong registration records, ito po ang mga kailangan nyong malaman at kasama natin ngayong umaga si Attorney Jovencio Balangkit. Siya po ang election officer ng District 1 ng COMELEC Quezon City. Sir, eto simulan na po natin. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Ivan. Good morning sa lahat ng tagapakinig. Sino-sino po ang mga pwedeng magrehistro? Ayan, may mga forms po tayong hawak dito. Ano-ano po yung color-coded po? Color-coded. Unang-una, ang pwedeng magparehistro yung mga taong hindi pa nakarehistro, no? Na ang edad ay 18 years old. On or before May 9, 2016, no? So, pangalawa, siyempre dapat sila ay Filipino citizen at saka dapat sila ay nakatira sa isang lugar sa kanilang gustong magpagparehistuhan ng at least 1 year, no? 1 year or 6 months in the place where they want to register. Okay, pakita lang po natin. Iba-iba hong kulay niyan. Depende kung anong klase ng registration ng ang sa inyo, kung bago o transfer o reactivation. Yes. Okay, let's walk them through the process, Attorney. Ano po yung una nilang gagawin? Pupunta po kayo sa COMELEC office? Yes, pupunta sila dito sa tanggapan ng COMELEC. Kung sila ay magpaparehistro, unang-una ay pupunta dito sa step 1 ay kung saan, Pakita po natin. Ang step 1 po natin ay ito yung verification and presentation of proof of residence and identity. No? Dito, tinitingnan ng COMELEC kung sila ay nakarehistro sa ibang lugar. No? Okay. O kaya kung hindi naman, so bibigyan sila ng form for registration. Dito rin sila magpe-present ng kanilang proof of residence and identity. So ito yung pipresent nila yung valid ID nila. Para kung taga diyan ka, para makita namin na taga rito ka sa aming distrito. Dito yon, no? So kung ikaw ay nakarehistro sa ibang lugar, bibigyan namin kayo ng registration or transfer lang. Hindi ka pwede magparehistro ng 2 beses kasi kaya yun ang reason na may merong verification bago ka mag-start, no? At dito ka na rin bibigyan ng form na ganito, no? So bibigyan ng form. Pagka fill up mo ng form, papasok ka na dito sa next step. Okay. Pili tayo dito. Ito naman ho ang ating step 2. Step number 2. Okay. Dito sa step number 2, gawa na yung registration form mo, na-fill up pa na, i-check natin yung completeness ng pag-fill up mo. Then i-assign kita kung saan ka presinto. Saan ba yung street mo? Merong nandito yung mga mapa para makita natin. Ito yung mga maps, kung bawa kung anong barangay ka, kung saan ka dito, ilalagay ka kung saan ka presinto, then ilalagay kita sa logbook. Then after this, pupunta ka na doon, pipicturean ka na. Ito na Step 3. Ito ho yung medyo... Dito na ho tayo, sir. Sige, ito ho yung medyo importante. Ano? Maliban sa new registration, meron ho tayong mandatory biometrics law na kahit po kayo may rehistrado, kung wala kayong biometrics, hindi kayo na piano ika nga, hindi kayo nakunan ng fingerprints, wala kayong litrato, hindi pa rin kayo makakaboto. Sige, sir, ano po ibig sabihin itong step 3 natin? At step 3, dito isasubmit yung kanilang hard copy ng kanilang application form. Then dito i-encode yan. Pagkatapos ma-encode, ipapacheck sa kanya kung kompleto o tama spelling para hindi magkamali. No? Pagkatapos yan is dito nakukuha na siya ng kanyang digital biometrics. So, dito po yung kanyang fingerprint. Dito naman yung kanyang digital signature. Then kukuhanan siya ng kanyang picture. Dito sa COMELEC District 1, 4 ho yung machine natin. So every voter, mga 2 minutes sa isang botante. So kaya natin mga 30 voters per hour per machine. So pwede namin mga 120 voters per hour. And then step 4, sir. Step 4, ibigay na lang ng form dito. Dito na siya, meron pa rin kasing thumbprint dito siyang ilalagay. Dito, oo, magpapa-thumbprint siya. Then pagkatapos siyang mag-thumb mark, okay, actually, o-oath siya sa election officer. Magsusumpa siya sa election officer. Then, kakat namin itong kanyang voter stub. Okay? Then, bibigyan namin sa kanya. Exit message. Tapos na siya. The entire process, sir, kung may mga busy tayo mga kapuso dyan na gusto nilang sumaglit, gaano ho ba katagal? Lalo na ngayon maaga pa, no? Pag maaga pa, napakadali lang. Nasa kanila yung pagtatagal, sa kanila yung pag-fill up lang. So, mga 2 to 5 minutes, kaya nilang tapusin. 2 to 5 minutes, mga kapuso, napakadali lamang po. Huwag na nating antayin yung last day, yung October 31, 2015 at pipila tayo na napakahaba, mag-aantay ng ilang oras. Ngayon po, may pagkakataon na kayo para mairaos na yung registration na yan. At yan po ang ating ulat mula dito sa COMELEC. Balik muna sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ivan Mayrina.